Hello mga kamyami, kamyawdi, kabarki. Panibagong video na naman ay share ko sa inyo sa araw na ito. Pero bago yan, subscribe po muna yung mga hindi pa nakasubscribe. At thank you na din ulit sa aking mga supporters sa channel na ito. Ang i-share ko sa inyo today ay isang mahalagang bagay. Tungkol po ito kay Chuy Chuy or kay Poke. Ayan, nakikita nyo po sa picture na to, ang asong ito ay inabandon na malapit po sa aming tinutuluyan na apartment. As you can see po mga kamyawmi, kabarki, mukha po siyang depressed, malungkot dahil kahit si Mon pong iwanan at abandonahin ay hindi talaga makakaramdam ng happiness. Tuwing dadaan po ako dyan, nakikita ko siya. Tuwing dadaan din po yung aking kapitbahay na si Jackie, nakikita po namin siya dyan. Dinadala namin ng pagkain minsan hanggang sa nasanay na po siya doon sa malapit sa compound namin. At dahil po dyan, ang mga aso po ay matandain talaga, tinatandaan nila yung mga taong nagmamahal sa kanila at yung sumasalbahe din, syempre. So, dahil nga po siya inabandon na, naghahanap po siya ng kalinga. So, ang nangyari po, hindi man namin sa direct na kinalinga ay tiningnan pa rin namin yung kondisyon niya. So, eto nga, sa tulong po ng social media, ay na-discover po namin na meron po siyang sakit na malala. Ayan po, kung makikita nyo sa picture, ay yung kanyang puwerta po ay nagdurugo at namamaga. Malaking breed po siya ng aso. Hindi ko po alam kung anong lahi siya. Hindi ko po natanong. At dahil nga nag-post nga itong aking kapitbahay na dog lover din at cat lover, ayan po yung kanyang post sa Facebook na nananawagan siya dyan kung sino yung may-ari, na matagal nga pinapakain namin dun sa pwesto na yon ay paki-contact lang kami. Pero sa kasamaan palad po ay wala pong nagkiklaim sa kanya. Nakakalungkot po na kapag ganyan na yung status pala ng aso, iiwanan na yon. So bilang concern po na taong may pagmamahal sa hayop, ay pinasya po namin na ipa-check up siya at hinayaan namin na dito lang sa compound muna magstay. Pinapakain po namin pagka oras ng hapunan, alternate po kaming pinakakain namin siya. Minsan po ay may dog food at minsan yung pagkain po ng tao. Dahil po dun sa post na yon, meron po mga magagandang loob na pet lover din na nag-offer ng tulong para ipagamot siya at the same time i-adapt. Kaya dyan po sa picture na yan ay makikita nyo na medyo payat siya at masigla naman po siyang kumain. Siyempre, ang gusto lang po talaga namin sana is makuha ng may-ari, though wala nga pong nagkiklaim. Kaya nag-decide kami na dyan na lang muna siya sa paligid, na nakikita namin siya. So, yung pong kanyang sitwasyon ay nasolusyonan kahit papano dahil sa tulong po ni Mami Emmy at ni Ma'am Abuan. So, nag-offer po sila ng tulong para maipa-check up si Chuy Chuy or si Poke. And then, nalaman po after ng check up po niya na meron po siyang TVT. Yun po, medyo malalang sakit po pala itong TVT. So, ang TVT po ay ang transmissible venereal tumors. Medyo mabigat po yung kanyang sakit. So, nag-research po ako tungkol sa sakit na ito at yung nagdurugo ang kanyang puwerta at namamaga. Ito daw po ang TVT ay cancerous tumors of the genitalia sa dogs. Yun. The tumor cells are passed from dog to dog during breeding. Yon, nakakahawa po siya kapag nag-mating sila. Nakakahawa po yung TVT. And sabi dito, they may form cauliflower-like masses that range in size from small, less than 5 millimeters wide, to large, more than 10 centimeters wide. Yon, medyo lalaki talaga siya na parang cauliflower. So, nung chinek up daw po siya ay ganun yung nakita, kaya confirm talaga na siya ay TVT. Yun po. So, medyo malala po yung kanyang sitwasyon. So, dahil dyan,
medyo may kamahalan po yung kanyang paggagamot. So 4,000 per session po nung kanyang therapy or para sa kanyang paggagamot, or may operations pa din po. So medyo malaking halaga at hindi kakayanin. So nagdesisyon kami, nag-usap-usap na ipaligate na lang. So ang ending po, pinaligate na lang siya at pinakakain na lang ng masasarap na pagkain or kung ano man. Dahil hindi namin matansya kung ilang taon na siya. So, yun na lang ang kaya naming ibigay sa kanya. At medyo mahal nga po yung paggagamutan na sinasabi. Ang mahalaga, kumakain siya, maayos ang katawan, at nandito lang siya sa paligid, natitingnan namin. So, sabi, nakagagamot naman itong TVT through surgery nga. Yun ang kanyang pinakagamot para mabawasan na yung kanyang sakit na yan. Pero kailangan din yan dumaan sa chemotherapy or radiation. May mga ganong treatment po. Kailangan siya ng multiple treatment. Yan ang sabi sa ating Google na www.petmd.com. So, yun nga, medyo mahaba-habang gamutan. Nakakalungkot mang isipin na mayroong mga taong ganyan na inabandon na ang mga alaga after malaman na may sakit. Pero hindi naman natin alam kung ano yung tamang dahilan. Pero sana lang wag nating iwan ang ating mga alaga sa panahong mas kailangan natin na nila tayo. So, iyon. Back to TVT tayo. Ito ay sabi sa ayon sa aking pag-research, ito naman ay walang risk or hindi siya transmissible sa mga tao. Kaya kahit hawakan natin sila or lapitan, yung mga asong may TVT ay okay lang. Harmful lang sila at risky kapag dog to dog yung mayroong ganyang kaso. So, talaga ang pinakamagandang solusyon po na naibigay ng ating mga eksperto dyan ay niligate. So, hindi na talaga siya maglalande or anything. Hindi na siya mabubuntis. So, hindi na siya makakaspread ng sakit. Saka, mas okay na din yon, mas magiging healthy siya. So, yung mga sanhi daw nito ay nag-uumpisa from skin histiocytes. Ayan, malignant siya, cancerous tumors. Different siya from other cancers. Ito daw ay can be spread between dogs talaga, and it is sexually transmitted through direct skin to skin contact with the tumor that results in cancer cells being transplanted from the dog to dog. So talaga nakakahawa siya. Ngayon, mga treatment nga niya is talagang may kamahalan, at the best choice na lang na ginawa is talagang pinaligate na lang siya. So ayan, yan po si Choy Choy. Yun. Kung gusto nyo pong magbigay ng tulong sa kanya, pambili ng cat food, ng vitamins, okay lang po, feel free to comment dyan, or you can go sa Facebook page ng same ng pangalan ng channel na ito. At gusto ko lang i-shoutout pala si Mami Emmy Smith na napaka mapagmahal sa aso. Pinagawa niya ng kulungan at kaya lang nade-depress yung aso, ayaw niya nakakulong, gusto lang niya gumagala-gala sa compound. Thank you din kay Ma'am Abuan dahil sila ay magkakausap para maayos ito, kahit papaano man lagyan ng solusyon tong problema na ito sa stray dog. At thank you din higit sa lahat kay Jackie na napaka mapagmahal talaga sa hayop, aso man yan or pusa. Siya talaga ang nagdala sa provincial vet para ipaligate at gamutin ang asong ito. Napaka mapagmahal at hands-on sa aso kasi medyo busy po ako at wala po akong masyadong experience sa aso, sa pag-aalaga ng aso. Ang kaya ko lang talagang i-offer is pakainin siya, kausapin paminsan-minsan. Yun po. So, yun. Thank you po sa mga concern sa asong ito, at
thank you rin dito sa kapitbahay namin kay Doc Tin, Beth. Yun, at kahit papano ay nasagot ang mga tanong. Yun, maraming salamat po. At sa mga dog owner po dyan o pet lover, wag nating hayaan na mapalayo sa atin ating mga alaga. Mahalin natin sila, meron man silang sakit o wala. Yan lang po muna for today's video. Don't forget to comment, share kung meron kayong sariling ganitong experience. Huwag kayong mahiya, i-comment nyo lang. At salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel na ito. Until next time, meow meow!